So magandang umaga sa lahat. At andito tayo sa panglimang topic ng ating series, The Landmines. So pinag-usapan natin yung landmine of compromising, unforgiveness, fear, and slothfulness. Those are the landmines na hindi natin nakikita. Tama? Sa gera, ang mga landmines nakatanim. Wala kang makikitang landmine na nakikita. Diba? Because landmine is what? They are traps kaya nakabaon sa lupa. So yung ibang klaseng landmine, yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi itong landmine na to hindi nakatago sa lupa. Nasa harapan natin mismo. Nakikita natin mismo. And yet, kahit na nakikita natin, we are willing natapakan. Then, kaboom! Sabog. Di ba? So alam ko, this topic might be uncomfortable to some. Tama? Alam niyo naman kasi, minsan hindi ito na pag-uusapan sa loob ng bahay. Tama? Kaya nakakapagtaka, yung mga anak natin, yung mga tao ngayon, kabataan ngayon, is so wild. Bakit? Hindi na pag-uusapan sa loob ng bahay, merong mga churches hindi pinag-uusapan sa loob ng simbahan. They find this topic taboo. So ang ending, yung mga kabataan, saan pumupunta? Pumupunta sa internet, pumupunta sa kaibigan. Doon sila humihingi ng advice. Alam nyo, church, Kristiyano, itong topic natin ngayon, hindi dapat tayo maging tahimik. Alam nyo kung bakit? Kasi ang salita ng Panginoon ay hindi tahimik. Amen? Amen. So, kailangan matuto tayo rito. In the future, magkakaroon kayo ng mga anak, meron na kayong mga anak. This should be our standard. Kasi ang malungkot sa panahon natin ngayon, this world set the low bar. Okay? Ang standard ng Panginoon, that should be our standard. Napaka-wild ng panahon natin ngayon. So, kailangan natin ingatan yung mga anak natin. Kailangan natin ingatan yung future generations natin. We need to disciple them. Okay? Kailangan natin silang i-disciple. So, our topic for today is called the landmine of sexual sin. And it's very rampant. Kahit saan ka pumunta. Wala ka na makikitang movie ngayon na walang sex. Wala ka na makikita na kahit yung advertisement ng toothpaste, nagiging sexual na. No, it's very rampant. Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon. So, kailangan natin alagaan yung mga anak natin. Kailangan natin i-disciple yung mga anak natin, yung ating future generations, para yung standard nila ay hindi yung standard ng mundong ito. Because this world set the low bar. Kailangan natin yung standard ng Panginoon. This landmine is not a hidden landmine. Katulad ng mga landmines na pag-usapan natin, mga nakaraang linggo. This landmine is in plain sight. Malungkot lang, isipin, kasi maraming tao ay willing tatapakan yung landmine na yan and kaboom! Kaboom! Bakit ba natin dapat ito pag-usapan? Kasi ito ay kasalanan. Ang sabi rito sa 1 Thessalonians 4:1-8, basahin lang natin, no? Finally, dear brothers and sisters, that's us, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. As we have taught you, you live this way already, and we encourage you to do so even more. For you remember that we taught you by the authority of the Lord Jesus. God's will is for you to be holy, to stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion, like the pagans who do not know God and his ways. Never harm or cheat a fellow believer in his matter by violating his wife. For the Lord avenges all such sins, as we have solemnly warned you before. God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God who gives His Holy Spirit to you. Yan po ang standard ng Panginoon. And kailangan natin ma-imprint yan sa ating sistema. Kailangan maging conviction yan natin at ipasa natin sa mga future generations natin, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Amen? Amen. Now,
Ano ba yung standard ng Panginoon? Standard ng Panginoon, God is calling us to holiness. God is calling us to purity. Sabi rito sa Exodus 20:14, you must not commit adultery. Pag sinabing sexual sin, maraming mukha yan maraming faces yan Pwede yung lust, 'di ba? Wala pa naman akong asawa, wala pa naman akong girlfriend. Tingin-tingin lang muna ako. That's lust. 'Di ba? Tingin lang, hanggang dun lang ako, hindi ako nagkakasala. Mali. Ang sabi ng Panginoon Jesus, pag tumingin ka, nagkakasala ka na. Merong pornography, merong idolatry, merong premarital sex, marami yang muka. Ano? So you must not commit adultery, sabi ng Biblia. Leviticus 20:10, sabi rito, if a man commits adultery with his neighbor's wife, both the man and the woman who have committed adultery must be put to death. Yan, nung unang panahon, kamatayan ka agad. Ang harsh dati. Ngayon, makukulong ka lang. Tama? Pero before, mamamatay. Stoned to death. Di ba? Napakahirap, nakakatakot. So, another verse sa Leviticus 20:13, if a man practices homosexuality, ibig sabihin yan, lalaki, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, babae, nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Consider din niya yan as a sexual sin. If a man practice homosexuality, having sex with another man as with a woman, both men have committed a detestable act. They must both be put to death, for they are guilty of a capital offense. Nakikita natin na yung salita ng Panginoon ay hindi tahimik sa kasalanan na to. Kaya tayo, mga magulang, mga future parents, tayo bilang isang simbahan, hindi tahimik ang Biblia, ang salita ng Panginoon, kaya hindi dapat din tayo maging tahimik sa usapin na ito. Amen? Amen. So turuan natin yung mga anak natin. Kasi kung bakit andyan dyan, ito yung rules na to. Bakit merong boundaries na ibinibigay ang Panginoon? It is set, yung mga boundaries na yan, for our own protection. Kasi maraming pamilya nasisira. Rampant na yung pagloloko. Tama? Rampant na yung pakikipag-cheat. Rampant na yung homosexuality. Rampant na ang wild ng mga tao ngayon. Bibigyan ko ng isang story, true to life. Naikwento sa akin ng katrabaho ko before pandemic. One time, nasa elevator siya, meron siyang mga new hires na kasama sa elevator. Nag-iisang lalaki, kasama niya, grupo ng mga babae, nag-uusap yung mga babae. Ganito ka-wild yung mga tao ngayon na nakakalungkot. Na-overheard niya yung kwentuhan kasi malakas Nasa maliit lang sila na espasyo. Nag-uusap sila. Ang sabi ng mga babae, meron akong ka-date nung nakaraang linggo, nung weekend. Gusto ko nga sana siyang yayain pero nahihiya ako. Grabe, Napaka-rampant na ngayon. Hindi lang babae, hindi lang lalaki, pati babae. Napaka-wild na ng mundong ito. This world set the low bar pagdating sa usapin ito. Tabu na pag-usapan. Kapag pinag-uusapan ito, ang KJ mo naman, ang old school mo naman, alam mo, dapat yun yung standard na dapat nating panghawakan. Amen? God is calling us to holiness. Sexual sin is not just about breaking the rules. It is rejecting God Himself. Church, this is not an option. Hindi nagbibigay ang Panginoon ng suggestion. This is a command given by us, by God. Kasi hindi naman simbahan yung nire-reject natin. Hindi naman yung ako ang nire-reject nyo. Yung mga pastor, yung leader mo ang nire-reject. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakasala ng sexual sin. Ang nire-reject natin, walang iba, kundi ang Diyos mismo. Andyan sa inyong notes, sa 1 Thessalonians 4:1-8, the last verse, ang sabi rito, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is what? Rejecting God. Diyos ang nire-reject. Alam mo paano ba malalaman ng isang Kristiyano na totoong naniniwala sa Panginoon? Kasi ang daling sabihin, yes, totoo ang Diyos. Ang daling sabihin, yes, naniniwala ako sa Diyos.
Pero paano malalaman na isang tao ay totoong naniniwala sa Diyos? Anyone? The way siya umakto. Kung yung tao na yon, he is acting as if God is exist. Kasi maraming tao, parang kahit sabihin nila naniniwala sila sa Diyos, kahit sabihin nila na si Jesus Christ ang aking tagapagligtas, pero hindi naman nakikita sa gawa nila. Ano yung klaseng paniniwala yon? Paniniwala pa ba yon? So, we Christian, we should act as if God exists. The world may see God's command as restriction, but in reality, they protect us and honor His design for sex. Because sex is a gift na binigay ng Panginoon. But that gift ay ma-enjoy lang sa loob ng kasal. Hindi ng magjowa. Hindi tayo naniniwala sa live-in. Ngayon, sa panahon natin ngayon, pagka ikinasal ka, ang weird mo naman, ang old school mo naman, that's the reality. Minsan magulang pa yung nagsasabi, bakit kayo magpapakasal, mag-live-in na lang muna kayo. Try mo muna. Diba? Yan ang sinasabi ng mundong ito. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang sex is to be enjoyed ng dalawang taong kasal, babae at lalaki. Hindi lang hindi pa pwede yung lalaki sa lalaki kasi sa panahon natin ngayon pati same sex, di ba? Nagpapakasal na. Hindi yan yung turo sa atin ng Biblia. So what are the expressions of sexual sin? Marami yan. Marami yan. What are there are many phases of sexual sin. Una, yung tinatawag na lust, an intense, unhealthy desire. Di ba? Lust. Pangalawa, yung adultery. Kapag meron ka ng asawa, hindi ka dapat pwedeng makipagtalik sa hindi mo asawa. Pornography. Napakadali ng access sa panahon nga natin ngayon sa pornography because of internet. Because of what? Our technology. Nakakalungkot isipin na it is now normalized sa mga tao, lalong-lalo na sa mga lalaki. No? Kaya mga classmates niyo nagpapasapasahan, yung mga katrabaho niyo nagpapasapasahan, meron pang mga GC, nagpapasapasahan ng pornography. Naging normal na sa panahon natin ngayon. Naging normal na sa panahon natin ngayon. It is a sin. Flirting with temptation, entertaining thoughts or pushing boundaries you shouldn't. Living together before marriage, casual hookups, and dating without purity. Kasi ginagawa na ng lahat. Diba? Kaya very important na, kaya kahapon nga, ako rin yung nag-speak, and tinatanong ko yung mga kabataan dito, bakit ba ang tao nagmamadali pumasok sa isang relasyon? Eh hindi pa kayo handa. Ano sabi nila? Yung mga nandito, kahapon, peer pressure. Diba? Peer pressure. Kasi ginagawa ka nila. Kaya, kailangan maging bilong ako, kailangan makuha ko yung approval, kailangan kong maging katulad din nila. Yan yung mundo natin eh. Ginagawa ng lahat, kaya gagawin ko na rin. And sa mundong to, kailangan tayo mag-set ng standard at ipakita natin sila na tayo naiiba. Alam nyo, pag ginawa mo yung tama sa mundong ito, magagalit sa'yo yung mga tao. Pag ikaw, nagpakasal ka, magagalit sa'yo yung mga taong hindi naniniwala sa kasal. Totoo yan. Kasi nagtrabaho na rin ako sa labas eh. Di ba? Exposed din naman ako sa labas. Mga taong iba yung paniniwala kaysa sa akin. Kapag hindi ka nakikipag-sex, ang tingin nila sa'yo, you're weird. Pag hindi ka nanonood ng pornography, tingin nila sa'yo ay weird. Diba? So, pero tayo mga Kristiyano, we know na ang dapat approval lang sinisik natin ay hindi approval ng ibang tao, kundi approval ng Panginoon. We should glorify God instead of pleasuring ourselves sa maling pagkakasala. Wala namang tamang pagkakasala. Pleasure dapat ng Panginoon yung sinisik natin. Amen? Amen. Sin doesn't start in the body. It starts in the mind. Jesus said in Matthew 5:28, whoever looks at a woman with lust has already committed adultery with her
in his heart. Kaya, hindi ibig sabihin na hindi ka nakikipagtalik. Hindi ibig sabihin na virgin ka, hindi ka na nagkakasala ng sexual sin. Because lust is there. Magkaroon ka ng desire na hindi maganda, ang daling mag-imagine, ang daling pumunta sa ating mga phones at manood. Tama? Napakadali. It is napakadali ng access. Now, ito naalala ko lang before kasi siguro last 2 years ago, naging part ng study ko na yung tungkol sa temptation. Yung mga panahon kung saan si Jesus, pinresent sa kanya yung temptation. And ako naman bilang isang Kristiyano, gusto kong makilala ang Panginoon, I am trying my best to be like Jesus. Diba? So, ini-investigate ko yung buhay ni Jesus. So, yung panahon na may mga temptation na ipinresent ka Panginoong Jesus. And He was able to overcome. Wow. Gusto ko yon. So, I investigated that time or yung part na yan sa Biblia. Alam niyo kung ano yung na-discover ko? Na-discover ko kung ano yung pinagkaiba natin sa Panginoong Jesus. At nakasulat yan sa Book of James. Sabi rito sa James 1:14-15, temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Meron kasing pattern ang pagkakasala. Hindi yan agad-agad nagkasala. Meron niyang pattern. Una, nag-uumpisa yan sa isipan, imagination, identification, desire, will, and then consent. Nasa notes niyo yan. Pero ang dami, 5. Pero let's simplify it. Gawin lang nating 3. Nakasulat sa Book of James. Una, desire. Pangalawa, temptation. After ng desire, after ng temptation, sin. And the result of sin is death. Kung bakit tayo nagkakasala, una, ay meron tayong desire na magkasala. Pangalawa, merong temptation na naipresent. Minsan nga kahit walang temptation na ka-present, naghahanap ka ng temptation because you have the desire to sin. And after nun, andyan na yung temptation, we are going to sin na. So ano yung pinagkaiba natin sa Panginoon? Why Jesus was able to overcome temptation? Nung pinresent sa kanya ni Lucifer, the Satan, ibibigay ko sa iyo yung mundong ito. This is my possession, I will give it to you. Yung wealth, etc., etc. Bakit? Ano ba pinagkaiba natin sa Panginoong Hesus? Alam niyo kung bakit? Sa umpisa pa lang Sa umpisa pa lang. Even though the temptation was presented to Jesus, hindi siya nagkaroon ng pagkakasala dahil wala siyang desire na magkasala. That's the difference. That's the difference. Kasi tayo, ang puso natin ay corrupted. We are sinful by nature. Meron tayong desire na kahit walang temptation na inihahain sa atin, tayo mismo maghahanap para tayo magkasala. Kailangan natin magkaroon ng realization, na kung ano tayo, sino tayo. That's our nature. Makasalanan tayo. That's the curse ng disobedience ni Adam and Eve. Nawala yung pagka-inosente natin sa kasalanan. Namana natin yan. That's our nature. Yan yung pinagkaiba sa atin, pinagkaiba natin sa Panginoong Jesus. Jesus Christ, wala siyang ka-desire na magkasala. Kaya hindi siya nagkasala. Kahit anong temptation ang i-present, ay hindi siya nagkasala. So, ibig sabihin niyan, Pastor, hindi ko kaya kasi, di ba? Hindi naman ako si Jesus. Hindi naman ako Diyos. I'm not the Son of God. Paano yon? Yan. So, pag-uusapan natin yan mamaya. So, temptation begins in the mind before leading to action. And Satan deceives us by promising pleasure without consequences. Kaya maraming tao addicted sa pornography. Bakit? Kasi
pleasure agad. There's a reward. Pag nanood, nag-spike yung dopamine. Diba? Maraming tao addicted. Yung resources na binigay sa atin ng Panginoon, the dopamine, mini-misuse natin. Tama? Imbis na ibigay natin sa wife natin, ibigay natin sa anak natin, saan natin i-spend yung resources na binigay sa atin ng Panginoon. Na-spend natin sa mga maling bagay. Ano ba yung root cause kung bakit nagkakasala tayo ng sexual sin? Bukod sa ating nature, corrupted nature, ano ba yung root cause kung bakit nagkakasala tayo ng sexual sin? The deepest motivation for sexual sin is need. May pangangailangan. The need for intimacy, the need for acceptance, the need to conquer, get even, or control, the need for fulfillment or self-esteem. Napakarami niyan eh. Diba? The need for intimacy. The need for acceptance. The need to conquer, to get even. Niloko kasi ako eh, so manloloko na rin ako. Niloko ko ng dating partner ko, manloloko na rin ako. Ginawa sa akin eh, gagawin ko rin. Diba? Acceptance. Yung mga kaibigan ko kasi ganito ginagawa, so dapat ako din. Diba? The need for intimacy. Minsan yung mga bagay na yan, it's all falls down sa tinatawag nating fulfillment. Tayo, mga tao, kailangan natin ng fulfillment. Kailangan natin ng satisfaction. Tama? God wired us that way. Ang problema, yung fulfillment natin, kinukuha natin sa mga maling bagay. We can achieve fulfillment doon sa will ng Panginoon sa buhay natin. Only God can fill this void sa puso natin, hindi ibang tao. There's this void or a hole in our heart, a God-shaped hole that only God can fill. Na hindi kayang i-fill ng kahit sinong tao, na hindi kayang i-fill ng kahit anong achievement, Diyos lang. So yung true fulfillment ay nanggagaling lang sa Panginoon. Kaya hanggat hindi nare-realize yan ng tao, hindi natin nare-realize, we will never find fulfillment in this world. There's always a need. The root cause of sexual sin is need. Now the question is, how are we going to overcome the sexual sin? How are we going to overcome the sexual sin? Nakakalungkot lang because the standard of this world is so low. This world will say, as long as you love each other, maririnig mo yan eh, it's okay. But God says, sex belongs in the covenant of marriage. This world says, porn is normal. Everybody watches it. But God says, lust corrupts your heart and leads to destruction. This world will say, live together first, try it out. But God says, marriage is a sacred covenant, not a test drive. Diba? When we reject the teaching of God, the teaching of Christ, the rules and boundaries set by God, hindi natin nire-reject ang simbahan, hindi natin nire-reject yung pastor, nire-reject natin mismo ang Panginoon. So how are we going to overcome sexual sin? Yan ang pinaka-challenge sa atin. How are we going to overcome the sexual sin? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, merong magandang verse dito na sa 1 Corinthians 10:13. Sa inyong notes, pang number 3 siya. Sa 1 Corinthians 10-13, it says here, the temptation in your life are no different from what others experience. And God is faithful, and He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Yan yung pangako ng Panginoon. That's how are we going to overcome this sin. Binigyan tayo ng Panginoon ng paraan kung paano tayo makakaalis sa kasalanan na yan. At yan yung pangako ng Panginoon. Pero kung titignan natin tong verse na to, grabe yung confident ng Panginoon sa'yo. Diba? Basahin ko lang ulit, no? God is faithful and He will not allow the temptation to be more than you can stand. Ibig sabihin nito,
andyan yung temptation, pinresent yung temptation sa harapan natin, pero merong confident sa iyo ang Panginoon that you can overcome. You have the power to overcome. Paano naging posible yun, Pastor? Paano yung naging posible? Hindi nga ako katulad ng Diyos eh. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Jesus, wala siyang desire na magkasala. Kakasabi mo lang sa akin na yung nature ko ay sinful at meron akong desire na magkasala. Yes, that's true. So paano, Pastor? Naging posible yan, yung confident ng Panginoon na ma-overcome mo yung kasalanan na yun because God gave you His Spirit. The Holy Spirit. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, God has not given us a spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. Church, kabisaduhin niyo yung verse na yan. That's my life verse. Hindi lang yan applicable sa kasalanan to, applicable yan para sa lahat. May mga time na nanghihina tayo, merong time na we are weak, merong mga time na kailangan natin Panginoon, may mga time na takot tayo, ganyan ako eh. May mga time na takot ako, may mga time na mahina ako. Kaya kinabisado ko itong verse na ito, itong aking life verse. 1 Timothy 3:16, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. That's why God was able to say with confidence that you can overcome because God equipped you. No, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon na tumakbo, to walk away sa kasalanan na to. Pero ang tanong, gusto mo ba tumakbo? Gusto mo bang maglakad palayo? That's the question. Kaya kailangan natin simbahan, church, ng tinatawag na disiplina. At yun yung isa sa mga gift na binigay sa atin ng Panginoon, kapangyarihan ng banal na Espiritu na binigay sa atin. Power, love, and self-discipline. Ano ba yung disiplina? Merong dalawang klase ng disiplina. Yung unang disiplina, hindi mo gagawin yung isang bagay kahit gusto mong gawin kasi mali. Di ba? Ano yung pangalawang disiplina? Gagawin mo yung isang bagay kahit ayaw mo kasi kailangan mong gawin. And meron tayong kakayahan o kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon na magawa yung disiplina na yan. We can walk away. God has given us the power to walk away, to run away sa sexual sin. But the question is, gusto mo bang umalis? Gusto mo bang tumakbo? Gusto mo bang maglakad palayo? That's the question. Kaya nakakalungkot isipin, ano? Kasi totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Tingnan natin yung warning ng Biblia dito. Sa 1 Corinthians 6:18-20, nasa notes ninyo yan. Sa unang part, ang sabi dito, run from sexual sin. Why? Because no other sin, sa lahat ng pagkakasala, no other sin so clearly affects the body as this one does. Grabing emphasis ng Biblia sa kasalanan na to. For sexual immorality is a sin against your own body. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Ibig sabihin, kung bakit merong gantong klaseng emphasis ang Biblia sa sexual sin, because this is a struggle for all Christians, if not sa most of Christians. Sexual sin sa lahat ng tao. Kaya ganoon na lang yung emphasis ng salita ng Panginoon sa pagkakasala na ito. So how are we going to overcome? Unang-una, we need to stay vigilant. Stay vigilant. Stay alert. Anong ibig sabihin niyan? You need to examine first your heart. You have to examine your heart. One time, meron akong kaibigan na alam niya kasing Kristiyano ako. Hindi pa ako pastor, lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Bon, meron akong girlfriend. Mahina ako sa sex eh. Madali akong ma-attract. So paano ko makakaiwas? Meron siyang acceptance na kahinaan niya. First, kailangan mong i-accept kung ano yung kahinaan mo. Tutulungan ka ng Panginoon. You need first to examine your heart.
So, paano tayo maging stay vigilant? Kailangan mo muna examine ang iyong puso. Are you going to entertain compromise? Kasi lahat ng landmines na pag-uusapan natin sa series nito, lahat yan ay compromising. Lahat yan ay compromising. So maganda yung prayer ni King David sa Book of Psalms. Ang sabi niya rito, si King David, nagkaroon din ng pagkakasala ng sexual sin, tama? Nagkaroon siya ng pagkakasala. Meron siyang babae na gustuhan, nakita niya, nakahubad, kinuha niya, nakipag-sex siya. Naging murderer pa siya kasi kinumand niya yung tao na punta ka dun sa harapan ng gera para mamatay. Kilala natin si David. Meron siyang title, The Man After God's Own Heart. Pero nagkasala pa rin siya. So no one is vulnerable sa kasalanan na to. Ito yung sinabi ni David, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out," ito yung prayer, "point out everything in me that offends you." We need to search our heart. We need to stay vigilant. Mag-uumpisa yan pag in-examine natin yung puso natin. Pangalawa, commit to purity. Sabi niya, magsiset ka ng standard sa iyong sarili, magsiset ka ng standard sa iyong purity. Ano ba ibig sabihin yan? Pagsiset ng standard, pagsiset ng boundaries. Andiyan yan to protect us. Hindi KJ ang Panginoon. Okay? Hindi siya KJ. We have to set boundaries. Don't play with fire and expect not to get burned. Sabi nga, avoid temptation before it starts. Minsan, yung kasalanan to nagiging stronghold sa karamihan. Ano yung ibig sabihin ng stronghold? Ibig sabihin ng stronghold, isa siyang place na masyadong mataas yung depensa. Isa yung mahirap atakihin. Kung naglalaro kayo ng chess, merong stronghold din na tinatawag. Yun yung the best way kung paano ko siya explain sa inyo lahat. Sa larong chess, 8x8, yung kalahati sa'yo na area, ang kalahati area ng kalaban. And minsan, yung pyesa ng kalaban ando doon sa area mo. At ang isang best example ng stronghold sa larong yon ay meron siyang pawn at meron siyang bishop doon sa area mo. Kung saan yung pawn, pinoprotektahan niya yung bishop, pinoprotektahan niya yung pawn. Ang ending, ang meron ka lang na pyesa ay yung queen, the most valuable piece sa chess. Minsan yung stronghold na yun, mas valuable pa siya doon sa queen. And sometimes, wala kang ibang choice, kundi i-sacrifice mo yung queen mo for the bishop to destroy yung stronghold. And minsan, itong kasalanan na to, the sexual sin, ay nagiging stronghold na sa puso natin. And it's hard na i-break na. Sometimes meron kang bagay na dapat i-sacrifice. Kung kailangan mong itapon yung phone mo, gawin mo. Di ba? Kung kailangan mo mag-disconnect sa iyong internet, gawin mo. Kung kailangan mong umalis sa trabaho mo, kasi merong nag-flirt sa'yo, gawin mo. Tama? Set ka ng standard. Kung merong babae, lapit ng lapit sa'yo, lalaki, lapit ng lapit sa'yo. Di ba? Sabihin mo sa asawa mo, para awayin ng asawa mo. Di ba? Di ba? Yung cellphone mo, kapag merong asawa, dapat yung password alam ng asawa mo. Di ba? Maglagay ka ng standard. No? Maglagay ka ng standard. And dapat, if you are willing to sacrifice, kahit na masira yung cellphone mo, kahit masira yung internet mo, kahit na ang ganda-ganda ng trabaho mo, kaya lang may isang babae doon na you are so attracted, pero dapat irespetuhin mo yung asawa mo, umalis ka na lang. Di ba? Best example niyan, yung kakilala ko, nasa ibang bansa sila ngayon, Kristiyano din. Yung babae, isa siyang nurse. Yung lalaki, isa siyang engineer. At siya ay nagtatrabaho siya ay seaman. At meron siyang mataas na ranggo sa barko. Ang ginawa niya, nag-resign siya. Sumama siya sa kanyang asawa, kumuha siya ng trabaho na mas mababa sa sahod ng isang seaman. He is willing
to sacrifice his dream for his family, for his wife. Minsan, may mga bagay tayo na kailangan i-give up para hindi tayo mag-asala. God has given us the power to overcome. Diba? Dahil yan yung regalo ng Panginoon sa atin. Kaya, ang Panginoon, very confident nung sinabi niya na hindi siya nagbigay ng temptation na beyond sa iyong kakayahan. It is because God equipped you to overcome. You can run away. You can walk away. Ang tanong lang, gusto mo bang umalis? Kailangan mong gustuhin. Protektahan mo ang iyong pamilya. Protektahan mo ang iyong asawa. Kaya ang standard natin dito sa simbahan, pag pupunta ka ng ibang bansa, kailangan kasama mo yung pamilya mo. Kung single ka, di magpunta ka. Di ba? Kung yun yung pangarap mo Pero kung pamilyado ka, pupunta ka ng ibang bansa, mag-migrate na lang kayo. Mag-migrate na lang kayo. Doon kayo tumira. Huwag mong iiwanan yung asawa mo. Kung kaya mong isama sa trabaho, isama mo kahit saan kayo mapunta. Gawin mong standard. Amen? Amen. Set boundaries. Una, examine mo yung puso mo. Tanggapin mong makasalanan ka. Tanggapin mong mahina ka. Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. And make this your conviction na binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan to overcome. Then set boundaries at panghawakan mo yung boundaries na yan. It is there to protect you. Pangatlo is what? To rely on God. To seek God's strength. Because we can't win this battle alone. Stay in prayer, the word, and find accountability. That's why we have church. Diba? Kaya pag meron kang problema, huwag kang matakot makipag-usap sa pastor. Huwag kang matakot na makipag-usap sa leader mo. Sabihin mo kung ano yung struggle mo. Accountability. Everyone is accountable to someone. Everyone. Kahit hindi ka leader, you are accountable to someone. Yan yung reality. So, we need to seek God's strength and sometimes we need clarity. At makikita natin minsan yung clarity sa kapwa nating Kristiyano. So, we have grow group, we have discipleship, pwede kang makipag-usap. Mayroong mga support group na pwede nating puntahan. Examine your heart, set boundaries, and seek God's strength. Isang example niyan, walang iba kundi si Job. Though, yung kay Job, hindi naman sexual sin. Diba? Anong nangyari kay Job? Sabi ni Satan, our accuser, binibless mo kasi yan si Satan si Job Diba? Anyaman ni Job binibigyan mo kasi ng blessing, binibigyan mo kasi ng protection Kaya hindi ka sinusumpa. Diba? Pero sabi ni God, sige, gawin mo. Kinuha yung wealth, kinuha yung business, kinuha yung mga anak. Diba? Tapos nagkaroon pa ng second part. Nagkasakit pa siya. Diba? Tapos, mismong asawa na niya, i-curse mo na ang Panginoon. Mismong mga kaibigan na niya, baka meron kang kasalanan na ginagawa, paluyan sa'yo ng Diyos. Pero hindi nagkasala si Job. Though he questioned God, but he never cursed God. He remained faithful sa Panginoon. Ganun yung confident na binibigay sa'yo ng Diyos. Nagigets mo ba? The same confident that God gave Job is also the same confidence that God gave you. You know why? Because the same spirit that the heroes of faith in the Bible characters, mula sa panahon pa nila Noah, yung mga tao in the past, the same spirit is also the same spirit that living in you. That's why God is so confident na kaya mo maka-overcome. Because God equipped you. That's the gift of the Holy Spirit. Amen? Amen. So, iyayin ko yung bawat isa na pumikit at tayo manalangin.